Datapwat ng unang araw ng sanglinggo, pagkaumaga, ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda at ng iba pang kasama nila. At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. At sila'y nagsipasok at hindi nila nangasumpungan ng bangkay ng Panginoong Yesus. At nangyari na samantalang sila'y nangatitilihan dahil dito, narito, tumayo sa tabi nila ang dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit. At nang sila'y nangatatakot at nangakatungo ang kanilang mga mukha sa lupa, ay sinabi nila sa kanila, "Bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, datapwat nagbangon. Alalahanin ninyo ang salita niya sa inyo nang sinasa Galilea pa, na sinasabi, kinakailangan ng anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga taong makasalanan at ipako sa krus at magbangong muli sa ikatlong araw." At naalaala nila ang kanyang mga salita. At nagsibalik sila mula sa libingan at ibinalita ang lahat ng mga bagay na ito sa 11 at sa lahat ng mga iba pa. Sila nga'y si Maria Magdalena, si Juana at si Mariang ina ni Santiago at iba pang mga babaeng kasama nila ang nangagbalita ng mga bagay na ito sa mga apostol. At ang mga salitang ito'y inakala nilang walang kabuluhan at hindi nila pinaniwalaan. Datapwat nagtindig si Pedro at tumakbo sa libingan, at nang siya'y tumungo, pagtingin niya sa loob, ay nakita niya ang mga kayong lino na nasa isang tabi, at umuwi siya sa kanyang bahay na nanggigilala sa nangyaring yun. At narito, dalawa sa kanila ay nangaparoon ng araw din yun sa isang nayong ngalay, Emmaus, na may 320 estado ang layo sa Jerusalem. At kanilang pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay na nangyari. At nangyari na, samantalang sila'y nag-uusap at nagtatanungan, na si Jesus din ay lumapit at nakisabay sa kanila. Datapwat sa mga mata nila'y may nakatatakip upang sila'y huwag nilang makilala. At sinabi niya sa kanila, "Ano ang mga salitaan ninyong ito sa isa't isa sa inyong paglalakad na nangalulumbay ang mga mukha?" At isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, sa pagsagot ay sinabi sa kanya, "Ikaw bagay nakikipamayan lamang sa Jerusalem at hindi nakaalam ng mga bagay na do'y nangyari ng mga araw na ito?" At sinabi niya sa kanila, "Anong mga bagay?" At sinabi nila sa kanya, ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan, at kung paano ang pagkabigay sa kanya ng mga pangulong saserdote at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan, at siya'y ipako sa krus. Datapwat, inihintay naming siya ang tutubo sa Israel. At bukod sa lahat ng mga ito, ay ngayon ay 3 araw buhat na mangyari ang mga bagay na ito. Oo, bukod sa rito, iba sa mga babaeng kasamahan namin na nagsiparong maaga sa libingan, ay nakapagtaka sa amin. At nang hindi mga sumpungan ng kanyang bangkay, ay nangagbalik sila na nangagsabing sila na may nakakita ng isang pangitain ng mga anghel na nangagsabing siya'y buhay. At nagsiparoon sa libingan ng ilang kasama namin at nasumpungan nila alinsunod sa sinabi ng mga babae. Datapot siya'y hindi nila nakita. At sinabi niya sa kanila, "O mga taong haling at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta, hindi baga kinakailangang si Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kalwalhatian, at magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. At sila'y malayo na sa nayong kanilang paroroonan, at naganyo silang wari may paroroonan lalo pang malayo. At siya'y kanilang pinigil na sinasabi, 'Tumuloy ka sa amin, sapagkat gumagabi na, at kumikiling na ang araw,' at pumasok siya upang tumuloy sa kanila. At nangyari, nang siya nakaupo na kasalo nila sa dulang ng pagkain, ay kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan, at ito'y pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. At nangabuksan ang kanilang mga mata, at siya'y nakilala nila, at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. At sila'y nangagsabihan, "Hindi baga nag-aalab ang ating puso sa loob natin habang tayo kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan?" Salamat, kapatid na Neville, at isang magandang gabi sa inyong lahat. Napakakahanga-hangang araw po ito para sa akin, itong araw na ito. Napakakahanga-hanga po sa maraming paraan. Heto nga na tumanda ako ng kaunti ngayong araw na ito. Kaya iyon ang nagbunsod na maging kahanga-hanga ito ng kaunti, at kahanga-hanga na rin ang pagkakaedad ko.
Pero ako, hayat kahanga-hanga po dahil Pasko ng pagkabuhay, at heto rin, na isang kahanga-hangang araw dahil may bagay na nangyari sa akin ngayong araw na aking hindi ko makakalimutan. Ito po'y pagmimithi na dumating sa puso ko na aking buong buhay ko pong binubulay-bulay ang tungkol sa mga bagay-bagay at kung bakit ako ipinanganak sa mundong ito. Tapos bigla kong naisip nitong umaga, nung nangungusap ako tungkol kay Moises, at siya, ano kaya ang pumasok sa isip niya nung malaman niya na isa pala siyang Hebreo? Bakit kaya pinahintulutan ng Diyos na siya'y lumaki sa palasyo ng Paraon at pagkatapos mapupunta sa isang lugar, sa isang kalagayan sa likurang bahagi ng disyerto, para masumpungan kung ano ang gagawin niya sa buhay? At lagi ko ngang binubulay yun noon bilang isang batang paslit, yung kung papaanong ang Diyos, noong mga panahon na kabataan ako, ay nakikipag-usap sa akin. Kaya nga na iniisip ko kung bakit niya pinahintulutan na yung litrato na yon ay makunan. Iniisip ko nga kung bakit ipinahintulot niya yon sa Alemanya at sa Finland. Lagi kong iniisip kung bakit ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari. Di nga ako makapaniwala na dahil yun sa mangyari nga, na di naman ako mangangaral na maituturing. Wala akong edukasyon. Wala akong abilidad para maging mangangaral. Kaya baka may bagay na iba. Ako po'y naniniwala na ang bayan ng Diyos ay nasa pagkaalipin. Ako'y naniniwala na nasa pagkaalipin sila dahil sa tradisyon ng tao. At sa panahon ngayon, napakarami natin 10 makailang libo ang namamatay araw-araw dahil sa mga sakit na di masaling ng medikal na siyensya. At ang mga taong ito'y mga anak ng Diyos. At naniniwala ako, marahil di ko na maabutan ito, pero naniniwala ako na may darating na oras at ito po'y napipinto na talaga, na ang Diyos ay may gagawin mismo sa paraan na ito para patunayan na siya'y nananatili pa ring Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naniniwala ako riyan. Nakita ko mismo ito sa sangsukat, pero naniniwala ako na kaunting sukat pa lang yon kumpara sa bagay na ito na makikita natin. Ngayon, paalis po ako ng umaga para makapagpahinga ng kaunti, na ako ngayong araw, nung nasa tubigan ako po'y nakapagbautismo na ng maraming beses na. Pero ngayong araw na ito, ako po'y nilamig ng husto sa buong buhay ko. Nilamig ako ng husto na di na ako halos makapagsalita dahil na rin sa sobrang pagod. Tuloy-tuloy ang paghayo ko mula pa nung Pasko o bago lamang magpasko na halos wala pong gabi ng pahinga at wala naman akong grabing sipon. Pero talagang nanghina ako at sobrang pagod. Magpupunta ako sa Milawa bukas kung loobin ng Panginoon para makapagpahinga ng ilang araw. Babalik ako, loobin ng Panginoon ng ilang araw. At magkikita-kita ulit tayo bago ako humayo sa mga gawain loobin ng Diyos na mga 10, mga 20 araw mula ngayon. Tapos babalik ako ng 10 buwan sa mga estado ng New England. Babalik, ito pong buong buwan ng Mayo ito na may 2 araw, 2 o 3 araw na pahinga. Tapos mula doon, kulang-kulang na mga 5 araw na lang bago ako magtungo ng Afrika. Iyon ang tutugay-gayin sa buong buwan ng Hunyo. At magiging mahirap po. Dedepende po ako sa munting iglesia na ito sa mga tao rito na manalangin para sa akin. Dahil kailangan ko talaga. Kailangan. At alam nyo, wala pong makakaupuhap sa panig na ito ng kalwalhatian kung ano ba ito sa kabuuan at kung gaanong kahirap ang mga pagsusumikap na kailangan kong pagdaanan. Di ko yun sinasabi sa mga tao. Di naman kailangang sabihin sa mga tao. Di rin naman nila maintindihan. Maski ako'y di ko maintindihan. Isa lang itong bagay na kailangan mong batain. Sadyang tugay-gayin mo. Ngayon, nang sa gayon, ang mga taong nakatayo ay di na magtagal sa pagkakatayo. Ang pinili kong teksto sa gabing ito. Itong teksto, gaya ng binasa ni kapatid na Neville sa Lucas 24, ay patungkol sa pagkabuhay na maguli. Ang paksa ko po sa gabing ito ay ang katibayan ng pagkabuhay na maguli. At ngayon, habang binabasa niya, may ilang mga bagay na sinalita ang Diyos dito na nais kong pagtuunan ng pansin. At yun ay, yung una, yung tungkol sa mga nagpunta sa libingan unang-una ng umaga. Ngayon, kahit na gaano pang katindi ang kamatayan niya, at ganong kalunos-lunos ang kamatayan niya, kung walang pagkabuhay na maguli, namatay siya na parang ordinaryong tao lang na namatay. Kita nyo? Napakaraming dakilang mga kalalakihan sa mundo natin na dakila ang mga iprinoklama. Halimbawa na lang,
Si Confucius, isang dakilang alagad ng filosofiya na inchik na namatay mga 23 taon na nakalipas. Si Buddha, ang dakilang propetang Diyos ng bansang Hapon, mangyaring namatay rin ng 23 taon na nakararaan. Grabing dakila ang inihayag na mga proklamasyon. Pero namatay siya at mapasa hanggang ngayon ay nananatili sa libingan. Kayan din si Muhammad. Malaking pribilehiyo ang makabisita doon sa kanyang libingan kung saan sa loob ng 2,000 taon may puting kabayo na nakatayo sa tabi ng kanyang libingan. Nagpapalit ng bantay kada 4 na oras. Inaasahan na babangon siya balang araw at mangangabayo para gapiin ang mundo at sakupin ito. Ang mga Mohammedan na pinakamalaking relihiyon sa bilang sa mundo, higit ang bilang nila sa lahat ng mga Kristiyano, mga Katoliko man, kahit pagsama-samahin pa. Pero sa kabila nun, si Muhammad ay nasa libingan pa rin. At lahat ng mga relihiyon na ito, kapag sinasabi natin, si Jesus ay bumangon mula sa patay, sinasabi nila, patunayan nyo nga, tapos sasabihin natin, bueno, narito siya sa puso namin. Sasabihin din nila na yung mga tagapagtatag nila'y nasa puso rin nila. Pero ikinagagala ko nga na si Jesus ay nagiwan sa atin ng matatag na batong patibayan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Di natin kailangang maghinuha. Katotohanan yun. Ang nakamamanghang bagay lang ay kaya't napakaraming tao ang di yun nakikita. At yun ang pinagtatakahan ko. At ngayong gabi, sisikapin kong talakayin ito sa pamamagitan ng kasulatan. Ngayon, kung mapapansin nyo, eto sila na naroon sa may libingan ng maagang-maaga. Natagpuan nila ang 2 kalalakihan doon na mga anghel na nakasuot ng maningning na kasuotan na sinabi sa kanila na si Jesus ay, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Sila nga'y nagtungo roon sa libingan at natagpuan nilang wala siya roon. At tinanong nila ang katangi-tanging katanungan na ito, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? At sinabi na niya noon, nung itong mga bagay na ito'y sinabi na niya noon pa sa inyo, nung naroon pa siya sa Galilea. Ngayon, marahil nalalampasan niyo lang yan sa inyong pagbasa, pero pag-aralan natin yan pansumandali. Sabi niya, sinabi na niya ang mga bagay na ito sa inyo nung siya'y nasa Galilea pa. Bakit kaya di nila naunawaan yun noon? Bakit di nila nakuha? At heto ang isa pang dakilang kahalagahan na kalakip dito na itong mga anghel na nagsabi sa kanya o nagsabi sa mga lagad ay naroon sa libingan. Pihadong kasama niya sila noon sa Galilea dahil alam din nila kung ano ang mga sinabi ni Jesus sa mga lagad bago ang pagpapako niya sa krus. Oh, grabing pinagpalang bagay. Kita nyo? Walang kamalay-malay noon ng mga lagad ng mga anghel na yon ay naroon lagi. Pero maliwanag mismo na naroon nga sila dahil ang sabi nila, hindi ba't sinabi niya sa inyo ito habang nasa Galilea pa siya? At yun ay katuparan nung sinasabi ng kasulatan na ang mga anghel ng Diyos ay nakabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya. At grabing dakilang bagay ngayon na malaman niyan sa gabing ito, na sa mismong gusali na ito, ay may mga anghel ng Diyos na nakatayong laging handa. At nalalaman nila ang bawat salita na sinasabi natin, at lahat mismo ng ginagawa natin. At heto ang ukol sa kasulatan na katibayan nito. Sabi, hindi ba't sinabi niya sa inyo ang mga bagay na ito nung nasa Galilea pa siya? Sabi, alalahanin ninyo na sinabi na niya sa inyo ang mga bagay na ito. Yung salita na yon, alalahanin, isa nga yung kahangahangang salita. At grabing magiging kalungkot-lungkot na bagay yun para sa mga mapapahamak na pagkatapos na maselyuhan ng kanilang kapahamakan at pagkatapos na mapakinggan nila ang huling pangangaral sa kanila, haya't mapupunta sila sa isang impyerno ng dyablo na pahamak at wala na mismong pagkakataon na makapagsisi pa. Upang alalahanin ang mga pagkakataon na kanilang tinanggihan. Sasabihin niyo sa akin kung ganoon, mga ngaral, may alaala pa rin ba sa impyerno? Sinabi ni Jesus na mayroon. Sabi niya, yung mayamang lalaki na itiningala ang kanyang mga mata sa impyerno at nakita si Abraham at si Lazaro na naroon sa dibdib nito. At ang sabi niya, alalahanin mo sa buong buhay mo, haya't may alaala. At kung papaano,
na yung mga napahamak, grabe ngang kalunos-lunos na bagay yun na maalala nila ang dakilang mga pagtitipon kung saan sila naupo. At nakaranas pakinggan ng dakilang mga pangangaral ng mga pinahirang ministro ng Diyos. At hindi lang yan, mangyaring nasaksihan pa mismo ang mga pinahirang tanda at mga kababalagan na pinamalas ng Diyos sa kalagitnaan ng mga tao. At maalala ang lahat ng babala at sa kabila nun ay kapahamakan pa rin. Ano pa't sasagi yun sa laalan nila kailanman. Matapos ang kamatayan ni Jesus, sinasabi ng Biblia sa atin na nagtungo siya at nangaral sa mga kaluluwa na naroon sa bilangguan na hindi nagsisi sa matiyagang paghihintay sa mga araw ni Noe. At yung ipaalala sa kanila na sina Noe at Enoch at yung dakilang mga propeta nung panahon nila ay sumaksi mismo na may Mesiyas na parating at tinanggihan naman nila ang mensahe. Magiging kalunos-lunos na bagay yun, napahamak kong kaibigan, para sa iyo sa araw na yan, na maalala mo. Sa pagkamatay mo rito, lalakip sa iyo ang mga gawa mo. At ang mga ito'y alinman sa gagambala sa iyo sa buong walang hanggan, o pagpapalain ka sa buong walang hanggan. Pero alalahanin, grabe ngang dakilang bagay yun at isang kagalakan para sa mga naligtas at magbubunsod na harapin ang aktualidad na ang mga anghel na ito na nasa loob ng gusaling ito ngayong gabi ay ipapaalala mismo ang dakilang mga pagtitipon na ito at ang malwalhating mga panahon at ang malwalhating kagalakan na tinatamasa natin ng sama-sama. Grabing panahon ngayon na kakaharapin para sa dalawang grupo na ito, kapwa sa mga ligtas at di ligtas. Ang Diyos ay mabuting Diyos. Siya'y lubos na mapagpahinuhod. Puspos yan ng kagandahang loob at kaamuan at pagtitiis. Hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak. At ginawa niya mismo ang lahat ng maaaring gawin para pigilan ang tao na mapunta sa kapahamakan. Pero sila nga'y mapapahamak ano't anuman dahil di sila nanampalataya. Ngayon dalhin naman natin ang ating talakayin ngayong gabi. Subaybayan natin yung dalawang kalalakihan matapos ang pagkabuhay na maguli. At marami ang nagtungo at nagsaysay tungkol sa libingan na walang laman, na isinaysay na ang katawan niya ay wala roon. At may ilang kababaihan na nagsabi na nakakita sila ng isang pangitain ng mga anghel na nagsabi sa kanila, nagbangon na siya mula sa patay. At sa kabila nga nun, naroon na mismo ang mensahe. Pero di pa rin nagsipaniwala ang mga tao at napanghinaan patuloy ng loob sa pag-uwi nila sa sariling bayan. At ang isipin, ang unang araw ng pagkabuhay, ang kauna-unahan mismong magandang tagsibol ng umaga ng araw ng pagkabuhay na si Jesus ay buhay sa kalagitnaan ng mga tao. At heto sila na magkasama, hinang-hina ang loob, naglalakad sa daan na ang mga puso'y lungkot na lungkot at bagbag na bagbag tungkol sa pagkakapako sa krus. At habang naglalakad sila, nasumpungan natin na may isa na humakbang sa may tabi ng daan at unti-unting sumasabay sa kanila sa paglakad. At di nila nakilala kung sino siya dahil sinabi ng kasulatan na mga mata nila'y natatakpan. Heto po ang nais kong makita nyo. Haya't di lang ito isang bagay na nangyari. Bagkus isa itong propesiya at isang anino ng isang bagay na mangyayari. Alam nyo, ang pinagpala nating Panginoon ay di kailanman gumawa ng isang bagay dahil basta lang. Bawat isa na kanyang ginawa ay may kahulugan. Bawat isa na kanyang ginawa ay ukol sa walang hanggan. Hindi na mamatay. Bawat kilos, bawat galaw, bawat salita. Ikinagagalak ko nga yan ng lubos-lubos. Magagawa mo ngang lumagak mismo roon ng lahat-lahat at buong-buong nasa sa iyo. At yun ay mangyayari. At habang naglalakad sila sa daan, may isang dayuhang lalaki na humakbang. At sila, sabi niya sa kanila, bakit sobrang lungkot nyo? Dapat kasi masaya sila. Sabi, bakit sobrang lungkot nyo? At ano itong bagay na pinag-uusapan nyo? Tapos sabi niya,
Sumagot sila sa kanya, "Isa ka bang nakikipamayan dito sa Jerusalem? Hindi mo ba nababalitaan ng mga bagay na ito na nangyayari? May propeta kami na nagngangalang Jesus na taga Nazaret. At umasa talaga kami sa kanya na siya ang magpapalaya. Pero ito na ang 3 araw, kaya't ipinako siya mismo ng sarili naming mga kababayan." Tapos sinimulan nilang ikwento ang pangyayari kung ano ang naganap. Yung kung papaanong patay na siya, yung kung papaanong umaasa sila na siya yung dakilang tagapagpalaya, maging yung kung papaanong ang propeta na iyon ng kataas-taasang Diyos ay tatayo doon na kaawa-awa na may tura sa kanyang mukha. At tinahayaan ng sundalo na talakbuhan ang ulo niya ng basahan at pipiringan ng mga mata niya at hambalusin siya sa ulo gamit ang pamalo. At sasabihin, "Ngayon magpropesiya ka, ikaw na tagapagsalita ng propesiya, at sabihin sa amin kung sinong humambalo sa iyo, paniniwalaan ka namin. Lampas-lampas ngayon sa kayang unawain ng tao." Iniisip nila ng Mesiyas ay iba roon. At kung hindi ba't ganyan na ganyan ang lantad na larawan sa panahon ngayon, ang inaasahan ng mga tao na kaharian ng Diyos ay iba sa kung ano ba ito talaga. Inaasahan nila na darating yun ang may karangyaan. Inaasahan nila na yun ay usbong sa siyudad ng Batikan o sa kung anong malaki mismong katedral. Pero dahil sa dinadala niya ito sa gitna ng isang kumpol na mga mahihirap, walang pinag-aralan ng mga taong mapagpakumbaba ang puso, binubulag nito ang mga mata ng matatalino at pantas. Grabing kakutyan yun na tinanggap ng babae na haya't inalipustas siya sa pagugas niya ng kanyang mga paa gamit ang kanyang buhok, gaya ng ginawa mismo ng tunay na mananampalataya. Grabing pangungutya yun na makita siya mismong nakabitin sa krus, na ang mga kamay niya'y nakapako sa krus, at ang marinig ang mga punong saserdote na sinasabi, "Ngayon, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, magpamalas ka ng himala rito. Bunutin mo ang mga kamay mo riyan na makawala, at bumaba mula sa krus, at paniniwalaan ka namin." Ngayon, sa kaisipan ng natural na tao, sa karnal na tao, sa taong iglesia, sa kunwang mananampalataya, mangyari nga na bawat kongregasyon ay binubuo ng 3 iba't ibang uri ng tao. Itong ang tunay na mananampalataya, ang kunwang mananampalataya, at ang di mananampalataya. Bawat kongregasyon ay may ganyan. At ang isipin na ang lalaking ito, na nagpamulat mismo ng mga mata ng bulag, binuksan ng mga tenga ng bingi, at nagbangon mismo ng binata mula sa patay na 4 na araw ng patay, at nagpahayag pa ng mga bagay gaya ng kanyang mga ipinahayag. Pero hayan nga't nakapako roon na may dura sa kanyang mukha, at tinahayaan lang ang punong saserdote na hamun-hamunin siya at sabihin siya ng kung ano-anong bagay. At mangyaring di niya ibinuka ang kanyang bibig ni sumagot man pabalik maski isang salita para makipagdebate, sapagkat sinabi niya, "Ginagawa ko iyong sa tuwina ay nakalulugod sa Diyos, at nakalulugod nga sa Diyos na iyon ay mangyari." Ngayon, pagmasdan natin siya ng ilan pang minuto. Ngayon, ang mga alagad na ito, di nila maunawaan kung bakit kailangang mangyari yon. Kaya sa paglalakad nila, haya't unti-unti nilang ikinukwento ang pangyayari. Tapos pinahinto sila ni Jesus. Kita nyo, nagpakita siya sa kanila nung siyang pinag-uusapan nila. At yan ang dahilan kung bakit hindi siya nagpapakita sa marami sa mga taong simbahan sa panahon ngayon. Di kasi nila siya pinag-uusapan ng sapat. Ang pinag-uusapan sa tuwina ng iglesia ay kung ano-anong malaking kaganapan na gagawin nila, kung ano-anong malaking kasiyahang sosyalan, o kung anong piknik na pupuntahan nila, o kung anong bago na naman na gagawin nila, kung ano-anong sosyedad. Ang iglesia nga'y nabibigatang lubha sa pakipagsosyedad, na napat wala na silang sapat na lugar para kay Kristo. Ang tunay na iglesia ay laging di nabibigatang lubha ng lahat ng pakipagsosyedad na ito, at ibinabaling mismo ang lahat sa pagtitipon para sa pananalangin. Sila na nakakakilala sa Kanya at umiibig sa Kanya. At eto na siya. Pinag-uusapan nila siya nung magpakita siya. Kung magagawa lang natin na hinto ang pag-uusap-usap natin tungkol sa ating mga kapitbahay, at tigilan ang usap-usapan tungkol sa mga pakitang tao sa iglesia, at mas tuunan ng masigit na ang mapag-uusapan ay si Jesus,
mas marami tayong pagpapakita ni Jesus na magaganap. Yang pag-uusap-usap tungkol sa mga kamalian ng mga ngaral, pag-uusap-usap tungkol sa mga kamalian ng iba, sa halip ay pag-usapan ng tungkol kay Jesus, mas maraming bagay ang mapangyayari. Ngayon, haya't nung nag-uusap sila, nagpakita siya. At pagkatapos pansinin, nung magpakita siya, mangyari nga na di siya nakikipanig sa iyo. Oo, tama yan. Dapat lang na mapatalsik ang isang ito. At ito dapat ang maging bagong pastor. O nakagawa ng mali ang kapitbahay na ito sa iyo. Kita nyo, doon mismo nung magpakita siya, sinimulan niyang ipangaral ang salita. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay laging dumidiretso sa salita. Ang sabi niya, "O mga hangal at makupad ang puso sa pagsampalataya sa lahat ng sinabi ng mga propeta patungkol kay Kristo." Tingnan niyo nga itong kung paano ito. Kung paano niya yun ipinasok. Kayo ba'y makukupad at hangal na di nyo nasampalatayanan ng sinabi ng propeta? Ano na lang kaya kung magpakita siya sa gabing ito? Nais ko lang itanong ito. Ano kaya ang gagawin niya sa Branham Tabernacle ngayong gabi? Kayo ba'y masusumpungan na ang puso'y sobrang kupad? Ano kayang gagawin niya sa Jeffersonville ngayong gabi, kung saan ang Ebanghelyo ay pinangaral ng 25 taon? Ng mga tanda at mga kababalagan, mga himala na isang bagay na di mapapasubalian, mga bagay na di na ipangyayari mula nang lumisan si Jesus sa lupa, ay araw-araw mismong isinasagawa. Pinagagaling ang mga may sakit, ang mga tanda at mga kababalagan ay pinamamalas, may mga dakilang pagpropesya ang sinasambit na di nabibigo. Ang Ebanghelyo ay pinapangaral ng walang pagkukompromiso. At sa kabila nun, ay nananatiling punong-puno ang mga bahay inuman at mga bahay sayawan sa gabing ito sa Jeffersonville. O, papaano na lang natin matatakasan ang matinding galit ng Diyos? Maraming beses ko na itong nababanggit at sasabihin ko uli ngayong gabi. Kung hayaan lang tayo ng Diyos na di man lang napaparusahan, siya nga'y lalabas na Diyos na di makatarungan. Marapat lamang na ibangon niya ang Sodoma at Gomora at humingi ng paumanhin sa kanila dahil sa pagpapalubog sa kanila sa siyaring bagay na ginagawa natin sa araw-araw at palala pa ng palala. Mangyari pa't mga pagano sila. Pero ito nga tayo na dapat ay isang Kristiyanong bansa. At habang nakikipag-usap siya sa kanila at sinimulang ipaliwanag sa kanilang mga kasulatan, at mangyari nga na di niya sila parang tinatapik-tapik ng barahan sa likod at ang ibinibigay sa kanila ay kung anong munting pangsanggol na doktrina. Haya't mariin niyang sinasaway sila at ang sabi pa nga'y, "Hangal kayo at makupad ang puso." Bakit niyo pinag-alinlanganan na sinabi ng propeta? Nakita niyo na kung saan siya dumiretso? Diretso mismo sa kasulatan. Tapos nagsimula silang umantabay at makinig. Sabi niya, hindi ba't si Kristo'y kailangang magbangon sa 3 araw at pumasok sa kanyang kalwalhatian? At nagpatuloy siya buong araw na nangungusap, pero di nila siya nakilala dahil ang mga mata nila'y natakpan. Naisara mismo at di nila tuloy siya makita o maunawaan man siya. Ngayon, heto po ang dako kung saan gusto ko kayong makarating. Bagay na gusto kong makita nyo. Iyon ang unang mensahe pagkatapos ng pagkabuhay na maguli. At habang naglalakad siya kasama nila ng buong araw, hindi nila siya nakikilala. Gayong kasakasama na nila siya, pero kanya mismong isinara ang mga mata nila. Pero nung papalubog na ang araw, kaya tumakto nga si Jesus na para bang yayaw at ihiwalay na sa kanila. Kung hindi ba't ganyan na ganyan mismo ang ginawa niya uli sa huling mga araw na ito, sa paglubog ng araw? Napansin niyo ba kung anong ibinigay niya sa iglesia ng buong araw? Sadyang pangangaral lang ng salita. Di siya nagpamalas ni isamang tanda o kababalagan. Di siya nagsalita ng kahit na ano, kaya't ipinangaral lamang ang salita tungkol sa pagkabuhay na maguli. Tungkol nga sa kung anong sinabi ng propeta. Yan mismo ang ginawa niya mula nung mga araw na yon nung lumisan siya hanggang sa huling araw. Pero ngayon, purihin ang kanyang pangalan. Ang araw ay papalubog na at siya nga'y umaakto na para bang di siya hihimpil. Naisip ko nga si Fanny Crosby nung mapaiyak siya. Iyo akong huwag lampasan o mabiling tagapagligtas.
At ang mga alagad na ito ang sabi nila, halika't tumuloy, manatili ka sa amin sa buong pagdidilim, dahil gumagabi na. At tumakto nga siya na parang aalis na siya. Pero pinigilan nila siya. Sa madaling sabi, nagsumamo sila sa kanya. O kung marami lang tayong ganung uri ng tao na mapagsumamo. Kapatid na babae, kapatid na lalaki, alam niyo ba na sinabi ng Biblia na tatatakan ng Espiritu Santo sila na nagbubuntong hininga at dumadaing dahil sa mga kasamaan na nagawa sa bayan? Ngayon, may gusto akong itanong sa inyo. Tayo nga'y matindi ang emosyon natin tungkol sa sarili nating mga ideya ukol sa relihiyon. Pero sino nga sa siyudad na ito ngayong gabi ng Jeffersonville ang may labis na pag-aalala sa mundong ito na naliligaw sa huling araw na ito? Na ano pat, naglalaan ng 30 minuto kada gabi na ipanalangin ang mga pagkakasala ng siyudad. Pero haya't ayon nga sa kasulatan, ang anghel ng Diyos ay naroon para tatakan lamang sila na nagbubuntong hininga at dumadaing dahil sa mga kasamaan. Abat, hindi na tayo interesado pa. Ang gusto na lang nating malaman ay kung may matatamasa ba tayong kasiyasiyang panahon. Ang gusto na lang nating malaman ay kung magkakaroon ba tayo ng munting pakikipagsusidad sa ating simbahan. Ang gusto na lang nating malaman ay kung meron ba tayong isang batuhan na parating kapag panahon na para maghalal ng panibagong pastor. Ang gusto na lang natin, dapat mas mainam na tihamak ang simbahan natin kaysa sa simbahan ng isa pang tao. Yan ang kaisipan ng mundo sa panahon ngayon. Wala nang nagsusumamo. O Panginoong Diyos, pumarito ka po sa akin dali-dali, o ako'y mapapahamak. O iyo po akong huwag lampasan o tagapagligtas. Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Ikaw na siyang sumasa lahat ng dako. Pumarito ka't manahan dito mismo sa aking puso. O Panginoon, ano pat napakahirap na ngayon na magpataas ng kamay na isang lalaki o babae para tanggapin ang Panginoong Yesus bilang tagapagligtas. Ang makalumang bangko para sa mga umihibik ay inalis na. Wala nang pagtatangis. Wala nang mga pag-iyak sa may altar. Isipin niyo na lang yun. Noong si Charles G. Finney, isang simpleng mangangaral ng Ebanghelyo, isang munting abogado na napagbagong loob sa pananampalataya, isang munting halos tuyot ang itsura ng lalaki nung sinusubukan niyang dating ng boses niya sa loob ng isang gusali. Tapos nagsalita siya, "Mangagsisi kayo o kayo'y mapapahamak." Tapos may isang lalaki na nakaupo roon sa may kupola na nahimatay at nahulog. Haya't tumayo siya sa balkonahe ng isang gusali sa New England at ipinangaral ang impyerno sa mga naliligaw. At nung sumigaw siya ng malakas, "Mapapahamak kayo kung di kayo magsisisi." Ang mga kalalakihay na himatay at mga kababaihan at napaluhod mismo sa kalsada. Pero ngayon, mangaral ka tungkol sa pagsisisi at apoy ng impyerno at asupre, haya't pagtatawanan ka lang ng mga tao. Ano na bang nangyayari? Nanlalamig na ang ating mga puso, di na tayo nababahala, nasobrahan na tayo, kailangan nating magbawas ukol sa sanlibutan at magdagdag ukol sa Diyos. Napakalamig na ng puso natin. Mas naging interesado tayo sa kung ano-anong emosyon. Naging interesado tayo sa kung tayo makakasayaw, kung tayo makasisigaw. Naniniwala naman ako riyan. Kung tayo makakapagsalita sa iba't ibang wika, naniniwala ako riyan. Naniniwala ako hanggang sa kalitlitan yan. Pero kung meron tayo ng mga yan at wala naman itong matinding pagdadalamhati, pagtangis, pagkadurog ng Espiritu, hindi ito magagamit ng Diyos. Maiinam ang mga bagay na yan. Pero kailangan natin ng isang bahagi pa na lalakip mismo roon. Ano pat inabandona natin yung bagay na pangunahin at nagtungo doon sa pangalawahin. At di mo nga pwedeng gawing pangunahin ng pangalawahin. Alam natin yan. Maski sa sarili nating mga pagtitipon, haya't dumating sa punto na mas nakatunas sa makalangit na pagpapagaling. Kaysa sa kagalingan ng kaluluwa, kapatid, ang kailangan natin sa panahon ngayon ay isang revival na nagpupumiglas mismo na mga kaluluwang nag-aalab para sa Diyos. Ang ibig kong sabihin sa nag-aalab ay naroon mismong nakaluhod sa may altar ng mga luhay dumadaloy sa mga pisngi nila. Di lang basta 5 minuto, tapos tatayo at wala na. Kundi talagang humahayo mismo na nagsusumikap na kaya ng mga naliligaw pabalik kay Kristo muli. Talagang may pasanin sa kanilang puso. Diyos, iyo pong iwaglit ang lahat ng kalayawan ng mundo at lahat ng mga sabit-sabit nito, lahat ng walang kabuluhang pagsasaya nito,
at maglagay ng pasanin sa puso ko para sa mga naliligaw. Yan ang dalangin ko. Pinigilan nila siya. Oh, Panginoon, di ka namin kilala kung sino ka. Ginoo, pero gustong-gusto namin ang iyong pangangaral. Tumuloy ka at magpalipas ka kasama namin ng buong gabi. At pumasok si Jesus sa paglalakad kasama nila, haya't di nila siya nakilala. At nung isang sandali na yon na nakapasok siya, marahil isang munting kubo lang, pero wala ngang napakababa para sa kanya. Sasabihin nyo, bueno kapatid na Branham, matanda na kasi akong tao. Di ko iniisip gaano man kayong katanda. Bata lang ako. Hindi mahalaga gaano man kayong kabata. Mahirap lang ako. Nakadamit lang ako ng overall. O kahit nasako lang nakabalot sa inyo, wala yung magiging iba sa Diyos. Humiling lang kayo sa Kanya. Dakila kayo sa paningin ng Diyos. Marahil di kayo ganong kahalaga sa harapan ng tao. Pero dakila kayo sa paningin ng Diyos. Isa kayo sa Kanyang mga tagapaglingkod. Pumasok ka at tumuloy kasama namin. Oh, di ko kayang hilingin na siya'y pumasok sa akin. Naging lasenggo ako. Naging sugarol ako. Di ko alintana ako paman. Hilingin mo sa Kanya at sumpungan. Tutuloy siya sa iyong paanyaya. Kailanman ay di niya tinanggihan ng sinuman. At kailanman ay di niya tatanggihan ng sinuman. Siya ay may pananabik at may pagnanais na makapasok sa mga puso. Sasabihin nyo, naging patutot ako ng lansangan. Di ko alintana kung ano ka man dati. Ang Diyos ay nagsisikap na siya makapasok sa puso mo. Sabihin nyo lang, pumarito ka, Panginoon, at tumuloy na manahan sa akin. At pansinin, buong araw na inihahatid niya ang salita, pero walang mga tanda. Nung makapasok na siya kasama nila sa loob, at isinara ang pinto, at naupo. Oh, kapatid, doon niya inihayag ang kanyang pagkabuhay na maguli. Di sa anumang oras, mula umaga nung katagpuin niya sila, hanggang sa ang araw ay lumubog, na ginawa niya ito. Hindi siya nagpamalas ng isamang bagay na ginawa niya sa buhay. Salita lamang. Pero pansinin, nung oras ng gabi, sa oras ng gabi, doon niya pinatunayan ang kanyang pagkabuhay na maguli. Hayaan niyong sabihin ko ito ng may kababaang loob. Hayaan niyong di ko lang sabihin ito ng may bagbag na tinig, kundi may bagbag na puso na rin. Oras na ng gabi. Ang sabi ng Biblia, magliliwanag sa oras ng gabi. Darating ang isang araw na di gabi o araw man. Ang sabi ng propeta, may pakikinig lang sa salita, pero walang mga pagpapamalas, sadyang makulimlim na maulap na araw. Pero sa oras ng gabi, ang liwanag ay magliliwanag mismo uli. Magliliwanag. At sa oras na ito ng gabi na kinabubuhayan natin, kung saan si Kristo, sa pamamagitan ng kanyang mga ministro, ay nangaral ng ebanghelyo sa loob ng 2,000 taon. Pero heto na ang mga ilaw sa gabi. Ang mga ilaw sa gabi ang kahayagan ng pagkabuhay na maguli. Kailan? Hindi nila alam na bumangon siya mula sa patay. Gayong iniibig nila siya. Sinasampalatayanan nila siya, pero di nila alam na bumangon na pala siya mula sa patay. Sila pa nga'y nakipagdiskusyonan laban dito. At ngayon, heto na ito sa oras ng gabi. Iahayag na niya ang kanyang sarili na siya'y bumangon mula sa patay. Papaano niya ginawa yun? Hindi sa pamamagitan ng pangangaral ng salita. Nagawa na niya yan, at mangyaring di pa rin sila makapaniwala. Haya't 2,000 taon na mismo ng pangangaral ng salita, ang iglesia di pa rin naniniwala. Pero dumating na ang liwanag sa gabi, ang kahayagan ng pagkabuhay na maguli. At pumasok siyang kasama sila at nagpamalas siya ng isang himala o gumawa ng isang bagay gaya ng ginagawa niya noon bago ang kanyang pagkakapako sa krus. Napagkilala nila na siya ito. Ang mga mata nila'y nabuksan. At naglaho siya bigla-bigla. Pansinin, maiksing mensahe lamang. Di mahabang mahaba, di siya nananatili kasama nila ng matagal. Inihayag lamang niya ang kanyang sarili at naglaho sa kanilang paningin. At nabuksan ang kanilang mga mata at napagkilala nila na siya yun. Tapos sabi nila, hindi bagat nag-aalab ang ating mga puso sa loob natin habang kinakausap niya tayo sa daan? At o, kapatid na lalaki, kapatid na babae, ganong ang husto na ang mga puso nating nag-aalab sa paglipas ng mga taon. Ako po'y Kristiyano na magdadalawamput-pitong taon. Hindi, magdadalawamput-siyam na taon na. Magdadalawamput-pitong taon na ako bilang mangangaral. At sa buong mga taon na yon, sa pagbabasa ko ng kanyang salita, sa tuwing siya'y nakipag-usap sa akin, kahanga-hanga nga, ang puso ko'y nag-aalab talaga na mapakinggan ng salita. Pero ngayon,
Dumating na ang mga ilaw sa gabi. Palubog na ang araw. Pawala na ang kasibilisasyon. Ang mundo'y patungo na sa katapusan. Ngayon siya'y nagpapakita na at gumagawa ng isang bagay sa kalagitnaan natin para ihayag ang kanyang sarili bilang ang nabuhay na maguling Kristo. Ang mga mata nga natin ay maaaring mabuksan. Nakikita na natin na siya'y buhay mismo magpakailanman. Ang katibayan nga ng isang tinapay na puding ay ang makain yon. At ganyan din ang katibayan ng pagkabuhay na maguli. Kung nangako si Jesus, ipinangako nga ng Biblia na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At kung di niya yun patutunayan, kung ganon mali ang kasulatan. Haya't sa nagdaang mga taon, ang kamit-kamit natin ay ang lahat ng mga katuruang ito ng kasulatan. Pero ito na ang araw ng kahayagan para sa mga kahayagan ng pagkabuhay na maguli. Ngayon, anong ginawa nila? Nung mabuksan ang mga mata nila, ang sabi nila, hindi bagat ang mga puso natin nag-aalab sa loob natin? Tapos dali-dali silang kumaripas pabalik para makipagkita sa iba pa ng mga kasamahan nila. At hindi sila bumalik na nagtungo sa daan at sinasabi-sabi, bueno, baka kunong ibang bagay lang yun. Mangyaring siguradong sigurado sila. At dali-dali silang kumaripas sa mga kasamahan nila at sabi nila, tunay, nagbangon ng Panginoon talaga. Nalaman talaga namin na nagbangon siya. Hindi sila nakipagtalo tungkol sa kanilang relihiyon. Yung pagtungo nila doon ay dahil sa ang kanilang mga matay nabuksan. Nakita nila mismo siya sa kanyang pagkabuhay na maguli. At ano pa bang mas gagandang bagay sa gabing ito, aking kaibigan? Ano pa bang mas luluwalhating bagay ngayong gabi sa araw na ito ng Pasko ng pagkabuhay? Ang makita ng siya ring Jesus na nagbangon mula sa patay ay pumaparito mismo sa gitna nitong muntit lumat hamak na tabernakulo rito. Na kulang-kulang $3,000 lang ang nagastos natin 20 taon na nakararaan. Gaano ngang kalwalhati na sa muntit hamak na lugar na ito ay makikita siya mismo na paparito ngayong gabi at gagawin ng mga bagay na ginawa niya bago ang pagkakapako sa kanya para patunayan ang kanyang pagkabuhay na maguli. Hindi niya yun ginagawa anupat hanggang sa huling mga araw na ito. Ngayon, kanya na itong ginagawa dahil kanyang ipinangako na gagawin niya ito. Oras na ng gabi. Ang mga ilaw ay nagliliwanag. Binubuksan ng Diyos ang mga mata ng kanyang mga anak. Sila na may nag-aalab na puso ay dali-dali mismong kumakaripas pabalik. Oo, nagbangon siyang tunay. Ngayon, may ilang tao rito sa gusali ngayong gabi. Ang marahil taga Virginia pa at sa buong palibot ng bansa. O kahit taga saan pa kayo, maaari kayong umuwi ng may nag-aalab na puso sa araw na ito ng Pasko ng Pagkabuhay kung si Jesus ay magpapakita sa inyo gaya ng ginawa niya sa kanila noon. Marahil, matagal-tagal na kayong sumasabay sa kanya sa paglakad. Marahil, matagal na kayong Kristiyano at ilang taon na rin. Pero di nyo pa nakikita ang kanyang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli na nahayag. O kung kanya lamang gagawin ito ngayong gabi, tatanggapin nyo ba siya bilang nagbangon na Panginoon? Bulayin nyo ito ngayon habang iniyuko natin ang ating mga ulo sa pansumandaling pananalangin. Ilan po ang nais na maalaala sa pananalangin na ito? Itaas nyo inyong kamay sa Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, Panginoong Diyos, nakatayo ang mga tao. Ang mga paan nila'y nangangalay. Pero iniibig ka po nila. Sila po'y dumutulog, Panginoon, sa araw na ito ng pagkabuhay na maguli. Dumating sila marahil mula sa isang lumang libingan na walang laman sa kung saan ipinapangaral nila roon ng ebanghelyong walang laman at nagsasabi, bueno, ang mga araw ng Himalay lipas na. Sa ganon nila natagpuan ng libingan dahil wala siya roon. Siya kasi bumangon mula sa patay. Pero si Cleopas at ang kaibigan niya ay maraming kasama na naglalakbay. Ngayong gabi, pinag-uusapan yun habang nasa daan. Pero Panginoong Yesus, sa mga oras na ito ng gabi, dalangin ko na iyong iahayag ang iyong pagkabuhay na maguli sa munting iglesia na ito ngayong gabi. Patunayan mismo sa mga narito na nakatayo sa may tabi, na ikaw po'y may kababaan ng loob, na heto kahit na gaano mang kababa ang dakong ito, darating ka saan mang lugar na ikaw ay tanggap na tanggap, lugar na ikaw po ay ninanais. At marami po rito, Panginoon, ang nangangailangan. Marami ang may sakit at marami ang nagdadalamhati. Marami ang hindi kataglay, walang Kristo, walang Diyos, at nagnanais sila ng tulong. Dalangin ko, Ama, na iyong iahayag ang iyong sarili ngayong gabi sa munting tabernakulo na ito minsan pa. Panginoong Diyos, ikaw po'y naging mabuti sa iyong lingkod. Maraming mga taon ang nakalipas sa araw na ito sa isang munting lumang payak na kahoy-kahoy na dampa. Nung ang batang-bata ko pang nanay noon, mga 15 taong gulang pa lang noon, binuksan ang bintana. Noong magang umaga na yon, at umuha ako ng pinakauna kong munting pag-uha. Panginoong Diyos,
Pinasasalamatan ko po ikaw para sa bawat taon. Ikinahiya ko po ang maraming mga bagay na nagawa kong mali. Dalangin ko na iyong patatawarin ako. At ang nag-iisang pinangihinayangan ko, Panginoon, ay di ako nakapaglingkod sa iyo noong malit na batang paslit pa lang ako. Iyo pong lingapin ako, Panginoon. Oo, Panginoon, kung nakasumpong ako ng kaluguran sa iyong paningin, iyo pong palakasin ang munting mahinang katawan na ito. Iyo pong papag-ibayuhin ang aking lakas. Iyo pong papag-ibayuhin ang kalakasan ng aking kabataan, gaya ng iyong ginagawa sa mga agila. At itingala ang akin pong ulo, Panginoon, at ang puso ko na may mababa nang sa gayon, ako po'y makapaglakad, Panginoon, mismo, at maihayag ang iyong pag-ibig sa mga tao. Iyong ipagkalob sa akin ng mas malalim na pag-ibig, mas higit na pagpapabanal, isang mas malalim na puspos na buhay, mas puspos na buhay, nang sa gayon ako po'y makapaglingkod sa iyo. Panginoon, iyo pong ihayag ang iyong kapangyarihan sa gabing ito sa gitna ng mga tao, sa pagpapagaling sa mga may sakit at mga nagdadalamhati. Given witness to your resurrection, and we'll give thee praise in the name of the Lord Jesus. Na magbigay patotoo sa iyong pagkabuhay na maguli, at pupurihin ka namin sa pangalan ng Panginoong Yesus, ay hinihiling namin ito. Amen. Gustong-gusto ko yan, kapatid na babaeng Gertie. Ilan po ang nakakalam ng banal, Panginoong Diyos na makapangyarihan? Sige, subukan po nating ihiging ito ng sama-sama ngayon ng minsan. Gustong-gusto ko. Ilan ang gustong-gusto ang mga makalumang mga awitin na ito? Oh, sa inyo ng lahat ng mumuntinyong masagong paindak-hindak na Elvis Presley na boogie-woogie, kaya't sa ngalan ng Kristyanismo, sa inyo na. Ang ibigay nyo lang sa akin ay itong mga makaluma tagos sa pusong mga awitin ng pag-ibig ng Ebanghelyo. Siya nga po. Hindi ba't may mabuting naibubunsod ito sa inyo? Sige't sumamba lamang ng sama-sama habang inaawit natin yan muli. Sumamba lamang ngayon sa Diyos na tila ikinukubli niyo ang sarili niyo at sumamba lamang ngayon habang umaawit tayo. Panginoong Diyos na kataas-taasan, Ikaw ang naglagay ng araw sa mga pag-inog nito. Inilagay mo ang buwan, ang mga bituin. Sinukat mo ang mundo sa palad ng iyong kamay at umihip ng mga bituin. Ikaw ay Diyos. Ibinangon mo si Jesus mula sa patay, 19,000 taon na nakararaan, at ipinakita na siya'y buhay upang kami pagkalooban ng pinagpalang katiyakan na kami naghihintay na lang ngayon sa pagparito niya na siyang uupo sa luklukan ni David at maghahari sa mundo sa kapayapaan at katwiran. Di na namin kailangang magpakadalubhasa para sa digmaan. Mawawala na ang kagutuman ni kapighatian man. Mawawala na ang kalungkutan. Mawawala na ang kamatayan. Ang mga dating bagay ay lilipas na. At o Diyos, nalalapit na talaga. Iyo pong palakasin ng mga puso ng iyong mga anak. Iyong ipagkaloob sa amin ngayong gabi ang aming mga mithi. Hindi para sa aming sarili, Panginoon, kundi upang magkamit kami ng isang patotoong sariwa sa aming puso ukol sa pagkabuhay niyang maguli. Ipinakukumbaba ko ang puso ko at ako po'y nagsusumamo sa iyo na tulungan ako. At ang mga taong narito ay ipinakukumbaba nilang kanilang puso at nagsusumamo na iyong tulungan sila na sama-sama'y makita mismo namin ang nagbangong Panginoon. Pumarito ka po sa kalagitnaan namin, Panginoon. Iyong pabanalin ang iglesyang ito. Hiling ko'y ang mga kahabagan ng Diyos. Panginoon, huwag mo po kaming hatulan. Di po namin hiling ang kahatulan. Ang hiling po namin kahabagan.
iyong ipagkaloob sa amin ng kahabagan o walang hanggang Diyos at ihayag ang iyong pag-ibig at presensya sa amin. For we ask it in Jesus' name. Amen. Sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakaramdam ako na gusto kong sumamba pa ng husto. Puspos na puspos po ang puso ko. Grabing katiyakan. Si Jesus ay bumangon mula sa patay. Hindi po ito kwento-kwento tulad ni Santa Claus. Kung ako'y magkukwento ng mga bagay na huwad sa harap ng inyong mga anak, patawarin niyo ako. Di ko sinasadya. Pero ako po'y naniniwala na dapat katotohanan ang sabihin sa ating mga anak. Kita nyo, katotohanan na hangad kong malaman. Ikinukwento nila sa akin ang tungkol kay Jesus. Kung di siya nagbangon mula sa patay, kung ganon, isang katang kwento lang yun. Kung di siya pa rin kahapon, ngayon at kailanman. Kung ganon, kwentong kata lang yun. Kaya naman siya'y patay, kung di niya pinatutunayan ang kanyang sarili na nagbangon na Diyos. Pero ako nga'y nagagalak na nagbangon siya mula sa patay at nabubuhay siya ngayon. Narito siya at ito pong sagradong buhanginan gaya ng ipinapangusap ko kaninang umaga. Wala pong makawawaglit nun mula sa puso nyo. Naway imulat ng Diyos ang inyong mga mata ngayong gabi mandalakbay at ipaalam sa iyo na ang kanyang anak ay nagbangon mula sa patay at narito mismo para ihayag ang kanyang sarili. Ngayon, tinanong ko si Billy kung ilan ang ipapanalangin. Hindi niya alam. Ilan po rito ang nagnanais ng panalangin na ang katawan ay may sakit? Itaas lang inyong mga kamay sa buong panig ng gusali. Sa lahat ng dako ng gusali na ibig ito. Masyadong marami, kita nyo? Lampas 2-3 ng mga narito. Masyadong marami kung magpapapila para sa pananalangin. Di natin kayang gawin. Nasabi ko na mamigay ng mga card. At sige, susubukan nating papilahin sila at sila'y mapadaan. Sa abot ng dami na makakaya natin. At sa tingin ko, nakapamigay ba kayo ng 100? Sige, namigay siya ng 100 mga card. At di kasya sa gusalit masikip sa 250 sa palagay ko. O parang ganun. Kaya marahil marami rito. Ilan po ang walang prayer card? At nagnanais kayo na mapagaling ng Diyos, itaas niyo inyong mga kamay. Saan mang dako ng gusali na walang prayer card? Halos kalahati. Sige, ngayon may isang lehitimong paraan lang na maaari nating gawin. May bagay po rito sa isipan ko. May bagay rito sa puso ko. Di ko ito masabi hanggang sa mabatid ko mismo kung ano ito na sasabihin ko. Nananalangin ako. Umahawak ako sa Diyos. Ako po'y babalik sa likurang bahagi ng ilang. Kailangan kung katagpuin muli ang Diyos. May kung anong bagay talaga. Kinakailangan kong makabalik sa buhanginan na yon. Kung nasaan ako mga ilang taon na nakalilipas, nais kong makipag-usap mismo sa Kanya. Nakita ko siya sa pangitain ng 2 beses. Umaasa ako na makita siya uli bago ako umalis. May bagay akong nakita sa mga kasulatan. Di ko alam. Nasa puso ko na ito noon pa. At sa tuwing magsasalita ako tungkol dito, may bagay na nangyayari. At ako'y isa lamang na, ako'y nasa isang dako, di ko alam ang gagawin. Naniniwala ako na ang pagmiministeryo na ito na taglay ko ngayon ay unti-unti nang humuhupa na may kung anong mas dakila ang papalit. Itong susunod na 1 linggo o 2, magpupunta ako sa sagradong buhanginan kung makakaya ko sa likod ng disyerto para sumpungan kung magagawa kong kaugnayin ng Panginoon. Hindi ako makakapahinga, hindi ako matatahimik hanggang sa masumpungan ko siya, hanggang sa masumpungan ko kung ano ba ito. Di ko yun maunawaan pa. Kailanman ay di pa niya ako binigo. Naniniwala ako na kahit sa pagkakataong ito ay di niya ako bibiguin. Ibinibida ko ito. Nananalangin ako na tutulungan niya ako. Hindi dahil sa di ko gusto yon. Kaya't ako po'y makababalik rito at mangangaral at pwede namang umusad na lang. Sa tingin ko, may sapat naman akong mga kaibigan na para bang tutulong para ako'y asikasuhin. Pero di po yun. Di yun ganoon. Itong pagbiministeryo na taglay ko, may pagpapatuloy ko ito kung ang Diyos lamang ay kasama ko. Makakapagpatuloy ako. Pero ang puso ko'y di nalulubos. May kung anong malalim na tumatawag sa kalaliman. May kung anong bagay na hayat kumikilos mismo. Mukha ngang may lalagay ko ang mga kamay ko roon. Pero nasaan po ito, Panginoon? Hindi ito para sa akin. Ito'y para sa kanyang mga hirang. Ito'y para sa mga anak ng Diyos. Ako ay hayan lamang. Matanda na ako. Paubos na ang araw ko. Ang mga araw ng kabataan ko ay lumipas na. Ang isang lalaking 49 na taong gulang ay di na bata pa. Alam natin yan. Isa pang taon at ako'y 50 na. Di na ako bata. May mga anak na akong pinalalaki. Yan po ang totoo. Pero kapatid, ang mahalaga'y may gawain ako ng Diyos na dapat gampanan. Higit sa lahat, kinakailangan kong malaman kung ano itong masidhing pag-aangat sa akin. Kailangan kong umalis hanggang sa masumpungan ko ito. Kailangan kong sumpungan siya.
Saan mang dako ito, kinakailangan kong alamin. Sa pagkakaalam ko, may mga nakaupo rito na mula pa noong mga 10 o 12 taon na nakalilipas, ay narito na sa tabernakulo na ito nung magsabi ako ng ganong pahayag din dito isang beses. Mga ilan po ang nakakalala rito tungkol doon. Kaya tingnan nyo nga ang matatandang mga kamay na mga natitira pa. May bagay rito, sabi ko. May kung anong bagay na halos mahawakan ko na ito. Nalalapit na. Wala akong kamalay-malay noon. Matapos na mangusap ng anghel doon sa may ilog dito, sa harapan ninyong lahat, at nagsabi kung paanong si Juan ay pinadala bilang tagapanguna sa unang pagparito, maghahatid ka ng isang mensahe sa buong mundo. Nangyari yun. Bawat bansa'y may mga gawain na mismo ng pagpapagaling ngayon sa buong mundo. Maski doon sa Russia, siya nga po, sa lahat ng dako, may mga nagaganap na mga gawain ukol sa pagpapagaling kung saan humupa yun noon. Ngayon, may mas higit na dakilang bagay na kumikilos. May isang, hinihintay ko lamang na marinig ang kaluskos ng pagagibis sa mga dahon ng Morales, aalis po ako tutungo. Ipanalangin niyo ako. Ngayon, yamang narito ako sa pagmiministeryo na ito, ang kahayagan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo. Kung siya'y nabubuhay, tutuparin niya mismo ang bawat pangako. Sino ang nagpapanatili sa kanya na nabubuhay sa 2,000 taon na ito? Sino ang nagpapanatili sa walang hanggan na liwanag na patuloy ang pag-aalab? Ngayon ay panahon na ng gabi. Ang kahayagan ng bagay na ginawa niya noon, tulad ng ginawa niya bago ang pagkakapako. Kanyang inihayag ang sarili sa mga alagad. Napakilala nila yung kahagad na siya mismo yun. Ngayon, gagawin din niya ito. Ilan po rito ang nakapunta na sa ibang pagtitipon ko? Sige po't patingin ng inyong mga kamay sa buong gusali. Sa tingin ko 100%. Kaya di ko na kailangang isa-isahin sa inyo. Alam nyo na kung ano ang aasahan nyo. Ilan po ang nasasabik at naghihintay na makita siya muli ngayong gabi? Isang pagtunghay sa eksena. Ikaw ba si Jesus na nabuhay na maguli? Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon upang ipakita lamang na siya'y buhay. Ano po yon? X? Sige, tayo po lamang ay di natin kayang tumawag ng masyadong marami ng minsanan. Pwede tayong magpatayo ng marahil 4 o 5 ng minsanan o kung ano. Sige po, sige, simulan na natin ang mga prayer card ngayon at unti-unti silang patayuin. Kunin natin ang bilang isa. Sino po ang may hawak? Tingnan niyo ang card niyo. Bilang isa. Isa? Oh, pasensya na. Sige, bini-bini. Isa. Number 2. Number 3. Can you get up, ever who has number 3? Number 4. Bilang 2. Bilang 3. Maaari po ba kayong tumayo kung sino man ang may hawak ng bilang 3? Bilang 4? Bilang 5? Bilang 6? Di ko po nakikita ang bilang 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bilang 6. Sige po, bilang 7. Number 7, please. Right here, sa 8. Bilang 7. Sige po, dito lang po. Number 8. Tapos, 8. Bilang 8. Bilang 9. Right, sir, number 10. Sige po, bilang 10. Right. Sa likuran. Sige, tingnan na natin kung ilan na. Sige, simulan natin doon. At siguro tingnan pa natin kung kaya pa natin ng ilan pa. Ilan po rito sa gusali ang hindi nakakakilala sa akin, na di ko kayo kilala, at nagnanais kayo na pagalingin kayo ng Diyos. Itaas niyo ang inyong kamay. Lahat na nakatitiyak na di ko kayo kakilala. Sige, magpitagan lamang po. Ngayon, ang ating Panginoong Yesus, nung lumakad siya noon dito sa lupa, nung nagpapapila sila ng mga tao noon, ang ating pong Panginoong Yesus, nung lumakad siya noon sa lupa, di siya kailanman nag-aangkin na tagapagpagaling. Ilan ang nakakaalam niyan? Ang sabi niya, ang ama ko ito na nananahan sa akin. Ilan po ang nakakaalam na sinabi niya yan? Wala akong gagawin na naman sa sarili ko, kundi kung ano ang ipinakita ng ama na gagawin. Yun ang gagawin ng anak. Ngayon, at nung makasumpong siya ng isang lalaki sa isang yaong lalaki, kaya't ipinahayag niya ang sarili niya sa harapan ng mga lahing Hudyo. Nagpamalas siya ng isang himala sa pamamagitan ng pagsasabi sa lalaki kung saan siya naroon at kung ano ang ginagawa nito. At naniwala sila sa kanya. At nung ihayag niya ang kanyang sarili sa mga lahing Samaritano, sinabi niya sa isang babae ang lihim nito. At ang babae naniwala sa kanya. At ang buong lahi nito mismo. Tama po ba? Pero alalahanin niyo, di niya yan ginawa sa isang hentil. Ni kailanman sa harapan ng isang hentil. Dahil ilan po nakakalam na ito na ang dispensasyon ng mga hentil. Kaya't ang mga liwanag na panggabi ay dumating na ngayon. Ano bang uri ng liwanag ang nagliwanag ngayon? Ano bang uri ng liwanag ang nagliliwanag mula sa anak na palubog, ang siyaring anak na sumisinag sa silangan nung ito'y sumikat? Naniniwala ba kayo riyan? Yun ba ang siyaring anak na naglakbay sa buong lapad ng mundo noon? Ang siyaring anak na sumilip at nagpaaninag ng isang liwanag sa dakong yun dito?
At talagang madilim sa buong maghapon, makulimlim na araw mismo. At pagkatapos, bago mismo lumubog ang anak, nagliwanag uli ito. Yun nga'y magiging siya ring parehong liwanag na nagpaaninag doon noon. Ito'y nagliwanag sa Samaritana at sa Hudyo noon, pero hindi sa isang hentil noon. Kaya marapat lamang na siya nga'y magliliwanag ng siya ring parehong liwanag sa mga hentil, nang sa gayon ay magiging siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tama po ba? Ngayon, kayo po'y manampalataya. Ngayon, kapatid na babaeng Gertie, nang sadyang taimtim lamang, maya-maya. Ngayon, sa pilang ito para sa pananalangin, napakarami sa inyo sa palagay ko ang di ko kakilala. Ilan kaya sa inyo riyan nang hindi ko alam kung anong suliranin sa inyo o may nalalaman man ako na kahit ano tungkol sa inyo? Kayong nakakaalam, itaas niyo yung mga kamay, kayo na nariyan sa pila para sa pananalangin, na nababatid na wala akong nalalaman na kahit na ano tungkol sa inyo. Ilan po sa mga naritong nakikinig ang nababatid na wala akong nalalaman tungkol sa inyo? Di mahalaga kung kayo taga rito sa palibot, ngayon wala akong nalalaman na naman tungkol sa inyo. Bueno, manampalataya lamang. Ngayon, ang ating Panginoon ay nagtutungo noon isang beses para buhayin ang isang munting patay na batang babae. At may babae na humipos sa kanyang damit at siya nga'y lumingon at nagsabi, "Sino ang humipos sa akin?" At ang lahat ay nanahimik. Ikinailan nila na hinipon nila siya. Pero siya nga'y tumingin sa paligid at may ilan sa kanila na pinagsabihan siya. Si Pedro ang sabi, "Panginoon, paano mo masasabing sino ang humipos sa iyo? Gayong ang buong madla rito'y nasasagi-sagi ka." Sabi niya, "Pero ako, may bisa na umalis mula sa akin." Ang ibig sabihin, lakas. At tumingin siya sa paligid hanggang sa makita niya kung sino ang, kaya't paano niya nalaman kung sino yung babae. Yun kasi sariling pananampalataya ng babae. Dahil sinabi niya na ganun nga, ang pananampalataya mo ang nagligtas sa iyo. Ang pag-aagas mo ng dugo na mayroon ka ay wala na. Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yun nga si Jesus Kristo ngayon na siya rin kahapon. Kung magagawa niya ang siya ring bagay ngayon, kung ganoon, ay pinatutunayan niya na siya'y ganun pa rin. Mukhang ang nakikilala ko ang babaeng ito rito. Ikaw ba ang una? Ikaw ba ang marahil na mumukhaan kita? Di lang kita kakilala, pero ang mukha mo ay pamilyar. Di ko alam, pero ano man, tumayo ka rito at lumapit lang pansamandali. Gusto ko lang sabihin na di kita kakilala. Marahil di ko alam ang pangalan mo. Pero mukhang ang nakita na kita noon. At siguro'y nakita ko na nga. Pero di ko alam kung anong ipinunta mo rito. Wala akong ideya kung ano ang ipinunta mo rito. At di ko rin alam kung kakilala kita. Pero mukha lang na pamilyar ka ang mukha mo. Marahil kakilala ba kita? Ikaw, di kita kakilala. Sige, kung ganoon, isa kang hindi kakilala. Ang mukha niya ay parang pamilyar sa akin. Hindi ko lang alam. Gusto ko lang makasigurado. Ngayon, ang lahat ay nakababatid. Kung mayroong pagka-espiritual sa inyo na naman, batid niyo na may kung anong bagay na nangyayari ngayon. Inyo bang, di niyo dapat nararamdaman yun. Pero nararamdaman niyo nga. Alam ko na ang anghel na iyon ng Diyos ay narito mismo sa may pulpito. Nakikita niyo ba ang litrato na yan? Ang liwanag na yan. Ang liwanag na yan ay narito ngayon. Sasabihin niyo, di ko naman nakikita ito. Maging sila noon ay di nila nakita yung mga anghel na nagsabi sa kanila. Sinabi na niya ito sa inyo sa Galilea. Sila nga'y naroon noon. At narito siya. Siya si Kristo, ang isa na bumangon. Ilan ang nakakaalam na si Kristo ay nasa inyo ng isang liwanag? Ngayon, tunay, sinasabi ng Biblia na siya nga. Ngayon, kayo ngayon magpakapitagan ngayon. Huwag po kayong palakad-lakad sa paligid kung saan kayo manatiling nananalangin. Ngayon, kung estranghero po tayo sa isa't isa, hayat ang Panginoong Diyos kung may sakit ka, at kung magagawa ko lang na pagalingin ka, gagawin ko. Pero di ko magagawa dahil nagawa na ito. Ginawa na ito ni Jesus nung mamatay siya sa Kalbaryo. Nabuhay, pinatunayan na niya mismo. At ngayon, kung ihahayag niya sa akin kung ano ang ipinunta mo rito. Ngayon, kung nakatayo siya rito, suot-suot ang Amerikana na ito, makikilala nga niya kung sino ka. Malalaman niya kung ihahayag sa kanya ng Diyos. Sabi niya, hindi ako gagawa ng anuman hanggang sa ipakita sa akin ng Ama kung ano ang gagawin. At kung nandito siya, at maghahayag siya sa iyo, marahil kung sino ka, kung taga-saan ka, kung anong pangalan mo, kung anong ginawa mo bago ka nagtungo sa gawain, o kung anong nariyan sa puso mo, o kung ano na parang ganoon. Pero pagdating sa kagalingan, isa itong tapos na gawa, tapos na ito. Ngayon,
Kung gagawin niya ang siyaring bagay, nananampalataya ka ba na makukuha mo mismo ang hinihiling mo? Maaari bang ang mga nakikinig ay itaas niyo ang inyong kamay sa Diyos na sinasampalatayanan niyo rin ito? Siya nga rin, kung siya'y maghahayag sa babaeng ito, ang babae mismo ang magsabi. Ngayon, kung may iba na gustong humalili sa pwestong ito, malaya kayong humalili. Ngayon, ito po yung punto na mabubuko ako kung ako yung nagsisinungaling at ang salita ng Diyos ay di totoo. O kung ako ba'y nagsasabi ng katotohanan at ang kanyang salita ay totoo mismo. Siya nga. Ayan nga, wala pong lusot dito. Ito mismo ang magpapakita. Ito mismo ang maglalantad. Ngayon, kung ang babae po ay may sakit, tapos ipapatong ko lang ang aking mga kamay sa kanya, sasabihin, gagaling ka kapatid na babae, salita ko lang yung pangahawakan niya. Pero kung ang Espiritu Santo ay maghahayag ng isang bagay na nangyari sa buhay niya sa nakaraan, haya't alam niya mismo kung totoo ba yun o hindi. Bagay na nangyari sa nakaraan. Kung natatalos niya kung ano yun na nangyari noon, tunay na nababatid niya rin kung anong mangyayari. Hindi po ba't sinasampalatayanan niyo yan? Naway ipagkaloob niya ito ngayon sa iyo, kapatid kong babae. Mangyari rin na sinasabi ng mga narito na lahat sila'y sumasampalataya. Haya't ikaw at ako, estranghero tayo sa isa't isa. At ito ang unang beses na nakita tayo. Ayan ka nga na nakatayo riyan. May bagay na suliranin. Di ko alam kung ano ito. Di ko alam. Dahil di kita kakilala. At kaya papaano ko malalaman kung ano ka, kung anong suliranin sa iyo. Pero alam nga ng Diyos kung anong suliranin sa iyo. Be real reverent. Ngayon, magpitagan lamang po ng husto. Now, the lady is not here for herself to begin with. You're here for somebody else. Ngayon, ang ginang ay di naparito para sa sarili niya unang-una. Naparito ka para sa ibang tao, sa isang munting bata. It's having trouble with it's real nervous. At may suliranin ito sa may pagka-nerbiyos, isang apong lalaki sa palagay ko, apo mo. At may bagay na kakatwa. Nakikinita ko ang bata sa isang syudad na hindi ang syudad na ito. Mukhang New Albany. Tama. At may pagka-nerbiyos ang bata. May kung anong suliranin sa atay nito. Yun ang sabi nila. Suka ng suka. Ganun nga, nababagabag ka dahil dito. At kaya nakatayo ka rito para doon. Ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. Ikaw mismo ang magpapatotoo. Ang mga bagay bang ito'y totoo? Di ko alam itong sinabi ko sa iyo. Batid yan ang tape. Sinabi nito sa akin. Sasabihin nito sa akin. Ngayon, ito nga'y para sa ibang tao. Siya nga, ipatong mo ang panyo na ito sa tao na yon. Yang panyo na yan na nasa kamay mo habang ang pahid na yon ay nasa iyo pa. At huwag kang magalinlangan. At tatanggapin mo ang hinihiling mo kung alam niya kung anong nakaraan. Alam nga niya ang mangyayari sa hinaharap. Huwag ka pong magalinlangan. Humayo ka na sumasampalataya. How do you do, sir? I suppose that we are strangers to each other. Kumusta ka naman, Ginoo? Sa palagay ko, estranghero tayo sa isa't isa. Estranghero tayo. Ang sabi, di pa niya ako nakikita noon sa buong buhay niya, hanggang nitong umaga kanina. Ngayon, ang lahat po'y magpitagan ng mainam ngayon. Ang pahid ay talagang kumikilos na mismo ngayon. Kita nyo, kung magagawa ko lang sana na ipailiwanag ito. Pero haya't, nakikilala ka mismo ng Diyos, Ginoo, at kung ihahayag sa akin ng Panginoong Diyos ang suliranin sa iyo, tatanggapin mo ba siya bilang iyong tagapagpagaling o tagapagligtas? Ano man ito na pangailangan mo sa Kanya? Tatanggapin mo ba? When the vision strikes you, just listen. Ngayon, kapag biglang dumating ang panghitain, pakinggan mo lamang ito. You are trying to move across the floor. Sinusubukan mong lumakad sa sahig at may kung anong bagay ito sa iyong tuhod. Arthritis ito sa iyong tuhod. Meron ka ring suliranin, siya nga, sa iyong mga mata. Palabo ito ng palabo. At may suliranin ka sa tenga mo. At may suliranin ka sa tiyan mo. That is true. Totoo yun. Di ka taga rito sa siyudad. Taga Somerset, Kentucky ka. Ang pangalan mo ay Ginong Hudson. Ngayon, makababalik ka na. Manampalataya lang ng buong puso mo. At ikaw ay gagaling. Manampalataya ka ng buong puso mo. Kayo ba'y nananampalataya ng buong puso nyo? Bawat isa? Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Huwag magalinlangan. Bagkus manampalataya lamang. Nakikilala ka nga ng Panginoong Diyos, kapatid na babae. Nananampalataya ka ba na magagawa niyang ihayag sa akin kung ano ang ipinunta mo rito? If He will do it, will you accept it?
Kung gagawin niya, iyo bang tatanggapin ito? This big fellow sitting here. Ang malaking lalaki na ito na nakaupo rito. Oo, naniniwala akong estranghero tayo sa isa't isa, Ginoo. Pero haya't mga ilang sandali lang ang nakararaan. Nung nakikipag-usap ako sa lalaki na yon, may bagay na nangyari sa iyo. Sinabi mo sa puso mo, sinasampalatayanan ko yun. Haya't yun ang totoo, di ba? Kung yahayag sa akin ng Panginoong Diyos kung ano ang ibig mo na mapagaling, tatanggapin mo ba? May kung anong ubo ka na gumagambala sa iyo. Tama, itaas mo ang kamay mo. Bueno, kung sasampalatayanan mo ito, mawawala na ang ubong ito sa iyo. Lalayas ito mula sa iyo. Sampalatayanan mo. What did he touch? Ano ang hinipo niya? Ano ang ginawa niya? Ang dakilang saserdote ang hinipo niya, hindi ako. Di maaring, di ko pa nakikita ang lalaki na ito. Wala akong nalalaman anuman tungkol sa kanya. Sumasampalataya ba kayo na ang nabuhay na maguling si Jesus ito? Hindi ba't ito ang siyaring bagay mismo na ginawa niya pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli para patunayan na siya itong siyaring isa na ito? May magsasabi, anong uri ng espiritu yun? Ang espiritu nga ay magpapatotoo sa sarili nito sa tuwina. Tayo ang mga sanga, siya ang puno ng ubas. Ang isang baging ng kalabasa ay magbubunga ng mga kalabasa. Ang isang puno ng ubas ay magbubunga ng ubas. Ang puno ng mansanas ay magbubunga mismo ng mga mansanas. A Christian life will bear Christ. It is no strange thing. Ang kristyanong pamumuhay ay ibubunga si Kristo. Hindi yun katakatakang bagay. Umihina ang mga mata mo at nais mo ng panalangin para sa iyong mata. Tama, hindi ba? Tama nga. Itaas mo ang kamay mo, kita mo? Hindi kita kakilala, pero nakikilala ka ng Diyos. Mangyari nga na ang iyong buhay, di mo ito may tatago. Here, I see something else, a hospital. Just a moment. Heto, may nakikinita pa ako. Isang ospital. Ngayon, sandali lamang po. Hindi ito isang pagsusuri sa mata. Hindi. Isa itong pag-oopera. Hindi ikaw. Isa itong kaibigan mo na sumailalim sa isang pag-oopera. At kung ano ito, pag-oopera sa napatid na ugat, at ikinatatakot mo ito dahil alam mo na iba ito sa basta pagkapatid ng ugat lang. Siya nga, yun ay sa Corridon, Indiana. Tama. Sinasampalatayanan mo ba yan ngayon ng buong puso mo? Go and receive what you've asked for. In the name of the Lord. Humayo ka at tanggapin mo ang hiling mo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Namumukhaan kita. Kung di ako, mangyari nga na ito'y pahit, kita mo? Pero sa abot ng mainam na naalala ko, hindi ba't isa kang mangangaral? Kita nyo, gusto ko lang makatiyak ng sa gayon, makita ng kongregasyon na dito na may bagay. Kapag kilala ko ang isang tao, sadyang kilala ko sila. Pero di ko alam kung anong ipinarito mo. Wala akong ideya. Kung tama, itaas mo ang iyong kamay. Di ko alam kung anong ipinunta mo. Pero ang alam ko'y isa kang mangangaral mula rito sa banda ng Blackiston Mill o kung saan sa banda riyan. Because you come to my house one time, I believe, to pray for a baby or something. Yeah. Dahil nakabisita ka na sa bahay ko isang beses sa pagkakalala ko para ipanalangin ng isang sanggol o kung ano, na hayan nga, naalala ko na tungkol yon sa isang sanggol. Ayan nga, pero heto't nagdurusa ka sa kung anong uri ng suliranin sa bituka mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo nang sa gayon ay malaman mo kung ako ba'y lingkod ng Diyos o hindi. May bagay ka riyan sa puso mo na gusto mong ipanalangin. At ito isang batang babae na pilay. Wala siya rito ngayon. Nandun siya sa tawid ng ilog lang. Nasa Kentucky siya. Ngayon, ikaw nga'y manampalataya ng buong puso mo. Matatanggap mo ang hiling mo. Amen. Do you believe? If you can believe. Sumasampalataya ka ba? Kung sumasampalataya ka, iyong matatanggap. Huwag magalinlangan. What about back in the audience? Are you believing? Ang mga tao kaya riyan sa likod, kayo ba'y sumasampalataya mismo? Way back there. Diyan sa likod na likod, isang itim na ginang na nakaupo sa bandang kaliwa. Siya may suliraning pambabae na nakaupo riyan sa bandang kaliwa. Kung mananampalataya ka ng buong puso mo, ginang, matatanggap mo ang kagalingan mo. Sumasampalataya ka ba? Siya nga, yung itim na ginang na nakaupo sa may tabi ng haligi, sa tabi ng isang lalaki, nakataas ang kamay niya ngayon. May sakit kang pambabae. Bueno, pinagaling ka na ng Panginoong Diyos. Kapatid na babae, pinagaling ka na ng pananampalataya mo. Can't you see that light hanging over that? Hindi niyo ba nakikita ang liwanag na yon na nakalutang sa ibabaw ng babae riyan? Tingnan niyo ron. Oh, how wonderful. Hallelujah. The Lord God never fails.
O kamangha-mangha, hindi nabibigo kailanman ng Panginoong Diyos. Magpitagan po. O nagagalak akong lubos na siya'y nabubuhay. Nabubuhay siya sa ating puso. Kung makasasampalataya ka, ang lahat ng mga bagay ay mapangyayari. Sa palagay ko, estranghero tayo sa isa't isa. Di kita kakilala. Di pa kita nakikita kahit kailan. Pero nakikilala ka ng Diyos. Kung nakita na kita noon, di ko alam. Pero kung iahayag sa akin ng Panginoon, kung ano ang itinayo mo rito, ikaw ba'y makasasampalataya na ako'y lingkod niya? Sasampalataya na siya nagbangon mula sa patay? Yamang di tayo magkakilala, haya't may kung anong uri mismo ng kapangyarihan na maghahayag nito sa akin kung ano ang ipinarito mo. Haya't naparito ka dahil sa varicose na ugat na ipinapanalangin mo. Siya nga, ngayon manalangin kayo sa iba pa. At alamin niyo kung ako ba'y lingkod talaga ng Diyos. Haya't manalangin lamang sa iba pa. At tingnan niyo kung hindi ba't ihahayag niya ito. Sinasampalatayanan niyo ba? Bueno, siya may pagkanerbiyos at may suliranin siya sa bato at nakatira siya sa koridon. Tama, di po ba? Kung ganon, sumasampalataya ka ba? Ngayon humayo ka tanggapin ito gaya ng pagkakahiling mo. Hinahamon ko kayo. Hinahamon ko ang pananampalataya nyo na sampalatayanan ito. Saan man kayo sa gusali, hindi mahalaga kung nasaan kayo, sampalatayanan nyo ito. Diyan sa likod na likod, sa kabataang lalaki na nakatayo sa likod na nananalangin para sa kanyang kaibigan na taga Fort Wayne na isang bulag. Nananampalataya ka ba na siya'y pagagalingin ng Diyos? Bueno, kung ganoon ay matatanggap mo ito. Sige pat, ang ilan sa inyo riyan sa likod, manampalataya lang. Diyan sa likod na likod, manampalataya lang. Subukin, inyo itong subukin. Ang Diyos ay nahabag. Ang babaeng itim na nakaupo riyan sa ibaba niyo lang na may tumor, sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Panginoon ginang? Diyan sa mga upuan sa likod, pinakalikod na upuan, yung nakamunting bilog na sombrero na nakataas ang kamay. Nananampalataya ka ba na pagagalingin ka mismo ng Diyos mula sa tumor na yan? Kung nananampalataya ka, itaas mo ang kamay mo at iwagayway sa Kanya. Sige, kung ganon, makakawi ka na at magaling na. Oh, he's marvelous. Oo, kahanga-hanga talaga siya. Here's the lady sitting right up front. Heto ang isang binibini na nakaupo sa harapan lang niya. Nakaupo sa looban, sa may bandang likod. Nananalangin siya para sa iba. Nariyan ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa tabi niya. At ang kaibigan niyang ito na nananalangin o ang ipinapanalangin niya ay di taga rito. Ito po'y sa isang munting bayan na maraming puno ng pino sa paligid. Sa Henryville, Indiana. At nananalangin siya para sa kanyang hipag na may sakit sa puso. Makasasampalataya ka ba? Kung iyong masasampalatayanan ito, ikaw na nakaupo riyan sa may likod, manampalataya ka lamang sa Diyos at tanggapin mo ito. Sige, binibini, isa kang estranghero sa akin, di kita kilala, pero nakikilala ka ng Diyos. Kung sinasampalatayanan mo ito, itaas mo iyong kamay, binibini. Ang binibini po na may suot na salamin. Sige, hayaan na po. What do you think? The Lord our God, He is God. Anong sa palagay nyo? Ang Panginoon nating Diyos, siya ang Diyos. Hindi siya patay. Hindi siya patay. Bagkus siya'y nabubuhay. At bilang siya buhay, haya't narito mismo siya. Ito ba ang... Are we strangers to each other, I suppose? Tayo ba'y estranghero sa isa't isa sa palagay ko? Ito ang unang beses nating pagkikita sa palagay ko. Pero nakikilala tayong dalawa ng Diyos. Ano ang ikinatatakot mo ng lubos? At huwag mo nang isipin yung mga amoy at mga pabango at kung ano pa. Sumantabi ka. Manampalataya lamang sa Diyos. Yun ang ilagay mo sa isip mo. Umuwi ka at gagaling ka kung makasasampalataya ka rito. May ilang suliranin ka. Nakikinita ko na labas-pasok ka ng ospital. 1, 2, 3 beses na pag-oopera. That's been for the colon. It's tumors like in the colon. At sa kolon yun, mga tumor, mistula sa may kolon. At di ka taga rito sa siyudad. Isa kang taga Kentucky. And you're from a city that I've been in.
Campbellsville. At tagaroon ka sa siyudad na napuntahan ko na, Campbellsville. Mrs. Bond, Ginangbaon, makababalik ka na, at sampalatayanan mo lamang ito. Mapapasayo ang hiling mo. do you believe? With all Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Do you want to go eat Gusto mo bang umuwi at kumain ng hapunan at wala nang sakit mo sa tiyan? Sige, humayo ka. Manampalataya sa Diyos. You want to go to Gusto mo bang mawala na yung arthritis mo at gumaling na? Humayo ka na sa daan mo. Sampalatayanan ito. You believe God will heal that heart trouble? On your own. Nananampalataya ka ba na pagagalingin ng Diyos ang sakit na yan sa puso? Humayo ka na sa daan mo. Sampalatayanan mo ito. Itong lalaki na nakaupo rito sa may dulo, na nakasuot ng puting kamiseta, That's Brother Funk. It's hindi just si behind kapatid na Pang po yan, yung nasa likod niya. you. You want the baptism of the Holy Ghost, don't you? All right. If you believe it, you can receive it. Nagnanais ka ng bautismo ng Espiritu Santo, hindi ba? Sige, kung sasampalatayanan mo ito, matatanggap mo ito. Amen. Anong sa palagay mo, munting ginang na nakaupo rito na may arthritis, na nakatingin sa akin sa mukha? Ikaw, na taga Middletown, Ohio, hinahangad mo ba na sampalatayanan ito? Napakainam na pananampalataya yan para sa isang tao na di Kristiyano. Di ka nag-aangkin na isang Kristiyano. Tama. Sige, tatanggapin mo ba siya ngayon bilang iyong tagapagligtas? Sasampalatayanan mo ba siya, tatanggapin siya bilang iyong tagapagligtas na Panginoong nagbangon? Hindi kita kilala. Di ba kita nakikita kahit kailan? Siya nga. Pero kung tatanggapin mo siya bilang iyong Panginoong nagbangon, diyan mismo sa puso mo, ang mga kasalanan mo ipatatawarin at pagagalingin ka mismo ng Diyos. Itaas mo ang kamay mo sa Kanya at sampalatayanan siya. Sige, humayo ka na sa daan mo at magbunyi sa kagalakan. I challenge your faith. Hinahamon ko ang pananampalataya nyo. Hinahamon ko na sampalatayanan nyo ito. Estranghero tayo sa isa't isa, pero nakikilala ka ng Diyos. Kilala mo ko pero di kita kilala. Siya nga ba? Nananampalataya ka ba na magagawang ihayag sa akin ng Diyos kung ano ang pinarito mo? All right. How many will believe it? Sige, ilan po ang sasampalataya rito? O, papaano nyo nga ito hindi masasampalatayanan? Hindi ba't ang Diyos, hindi pa ba nabubuksan ng Diyos ang inyong mga mata? Marami sa mga narito ang nakakakilala sa akin. Ako po'y lumaki kasama nyo rito. Papaano ko? Sige't balikan nyo ang buhay ko. At siyasatin nyo mismo kung may bagay ba akong nasabi noon na hindi ba't ganap mismo na nangyayari na katotohanan? Siyasatin nyo mismo at tingnan kung totoo ba. Bueno, ano itong sinasabi ko sa inyo? Si Jesus Kristo ay nagbangon mula sa patay. Buhay siya. Narito siya. Ito ang Pasko ng pagkabuhay. At matagal ng Pasko ng pagkabuhay sa nakalipas na 2,000 taon. Pero ang mga liwanag ng gabi ay nagliliwanag na mismo ngayon. Nagliwanag ito sa silangan noon, haya't nagliliwanag na sa kanluran ngayon. Ginoo, maaring magtagal ito ng maraming oras. Haya't sinasabi ng lalaki na di ko siya kilala. Marahil nakita na niya ako sa isang pagtitipon kung saan o sa kung saang dako. Hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Di ko alam. Di ko alam kung saan ko siya nakita noon. Di ko pa nga alam kung nakita ko na ba siya noon. Pero ang sabi niya, nakita na niya ako noon. Kung yahayag ng Diyos sa lalaking ito, ang isang bagay na siyang nakakaalam, gaya ni Felipe nung pinuntahan at sinundo si Nathaniel at dinala siya roon, ilan ang magsasabi, sapat na ito kailanman para sa akin. Maaari mo bang itaas ang kamay mo para ipakita na di kita kilala? Itaas mo lang mga kamay mo kung di kita kilala na wala akong nalalaman tungkol sa iyo. Wala akong alam na anuman tungkol sa iyo, na di pa kita nakikita sa buong buhay ko sa abot ng nalalaman ko. Ngayon, kung ipagkakalob sa akin ito ng Diyos, ilan ang magsasabi, tatanggapin ko siya ngayon mismo bilang ang Panginoon na nagbangon, bilang aking tagapagpagaling. Ang mapagaling ka, di ko yan kaya, Ginoo. Wala akong kapangyarihan para magpagaling. Ang tanging bagay lang na meron ako ay itong kaloob na ipinahintulot sa akin ng Diyos na gawin. At ngayon, dahil sa pagod at panghihina, halos patayin ako ng mga pangitain na ito. Mas malala, mas mahirap ito kaysa sa pangangaral o pagtayo sa dakong bautismuhan. Mahirap po, pero ang Diyos ay mabuti. You are suffering. Pinahihirapan ka ng kung anong bagay na diferensya sa gulugod. And that's a At bukol yun. on your spine. Sabi nila, sa iyong gulugod. That's exactly right. Yun nga mismo. Now will you believe? Ngayon, sasampalataya ka ba? Now look, more I would talk to the man. Ngayon, more tumingin he would ka. say. Habang lalo akong nakipag-usap sa lalaki, Just be mas ready. marami ang mababanggit. Nais kong tanungin ka ngayon. Magpitagan lamang. Magpitagan lang. You pray for someone. Manalangin ka para sa iba.
at antabayanan mo mismo kung ihahayag ito ng Panginoon. Inihiling ko sa sinuman sa inyo na ganon din ang gawin. Sadyang ang magbulay sa inyong diwa. Haya't kita nyo, walang kahit na anong masusumpungan sa akin. Di ko kayo kayang tulungan. Isa lang akong tao. At subalit si Jesus ay Diyos. At siya narito. Hindi nyo ba, ang mga mata nyo ba'y mulat para makita yon? Kayo ba'y nakakatanaw lampas sa tabing para makakita? Sa loob ng 2,000 taon, siya'y narito. Siya'y nakikipag-usap mismo sa inyo sa salita. Siya'y nakikipag-usap sa inyong mga pangangaral mula noon. At ito na siya mismo ngayon na inihahayag ang kanyang sarili. Sinisikap kong talusin ka sa puso ko. Siya nga, nakikita ko na ine-examine ka. Nasa gulugod mo ito. Isa yung bukol. At nananalangin ka para sa iyong may bahay. Kung ipapakita sa akin ng Diyos kung anong suliranin sa may bahay mo, maniniwala ka ba na ako'y kanyang propeta? Ang mga tenga niya, di lang yan. Kaya't may nakikinita rin akong kabataang lalaki na lumitaw, ang anak na lalaki mo. Kung ihahayag sa akin ng Diyos kung anong suliranin sa anak mong lalaki, maniniwala ka ba na ako'y propeta niya? Ang mga narito ba'y sasampalataya? Naku, heto, isang sakit na pagkanerbiyos at sakit sa balat. Ganun nga mismo. Yun ay, ganito ang sabi ng Panginoon. Sumasampalataya ka ba na tatanggapin mo ang inihiling mo? Kung ganon, humayo ka na sa daan mo at magbunyi. Ilan dito ang nananampalataya ng buong puso nyo? Ngayon may gusto po akong gawin ninyo para sa akin. Ipatong nyo inyong mga kamay sa isa't isa pansumandali. Saan man yan na nakatayo kayo, ipatong nyo inyong mga kamay sa isa't isa. Napakadakilang oras. Di nyo ba nakikita, mga kaibigan? Di nyo ba naunawa na hindi ito maaaring ako? Sige, ang munting binibini na nakasuot ng salamin, na may sakit na pambabae, may pag-agas, huwag mo nang alalahanin yan kailanman. Ikaw na nakaupo riyan, tapos na ito. Ito po'y nagliwanag na, lumisan na ito mula sa iyo. May bagay na narito, bagay na supernatural, bagay na tunay, nababatid niya ang inyong mga pagkakasala. Alam na alam niya ang lahat ng tungkol sa inyo. Hindi ba't siya ang Panginoong Yesus? Kung ganoon, sinasabi ko sa inyo, kung sinasabi ko sa inyo na yan ay katotohanan at pinatunayan niya mismo na yun ay katotohanan, sinasabi ko nga sa inyo ang katotohanan ngayon. Bawat isa sa inyo ay maaari mismong mapagaling sa sandaling ito ngayon kung inyo lamang itong tatanggapin, hindi sa ulo nyo, kundi mula sa puso nyo. Kung kikilalanin nyo lamang ngayon na nasa presensya kayo ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya'y narito mismo ngayon, wala ngang dahilan para ang isang nanghihina ay lalabas sa gusaling ito na ganun pa rin. Bawat isa sa atin ay makalalabas ng ganap na magaling na, kung inyo lamang ito sasampalatayanan. Kung dinirinig niya ang panalangin ko rito, diringgin niya ang panalangin ko riyan, haya't di lang ang panalangin ko ang dinirinig niya, pati panalangin niyo ay dinirinig niya. Ngayon ang sabi ng Biblia, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kanyang pinatunayan yan. Sinabi ng Biblia, ipinangon siya mula sa mga patay. Kanyang pinatunayan yan. Tama ba? Ngayon, may bagay akong gustong itanong sa inyo. Sinabi ito ni Jesus, kanyang huling mga salita bago niya lisanin ng lupa. Ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na mga sumasampalataya. Ilan po ang mga mananampalataya rito? Magsabi ng Amen. Kayo itong mananampalatayang ito ngayon. Ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na mga sumasampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Totoo ba ang pangako na yan? Bueno, kayo nga ang mga mananampalataya na ito. Ipinapatong niyo inyong mga kamay sa isa't isa. Kung ganon, ang Biblia ay tama. Ngayon ang bawat isa'y manalangin sa isa't isa, gaya ng ginagawa niyo sa inyong mga simbahan. Ipatong niyo inyong mga kamay sa isa't isa. Ang bawat isa'y manalangin sa isa't isa. Habang ipinapatong niyo inyong mga kamay sa isa't isa ngayon, magpanalanginan lang sa isa't isa. Habang ako po'y mananalangin ngayon. O Lord, if Thou dost come tonight, O Panginoon, kung Ikaw ay dadako ngayong gabi, at tatanggapin ang iyong iglesia, wala po kaming may dadahilan. Narito ka. At kung papaano nga ng larawan na ito'y nakasabit sa dingding ng haliging apoy na nanguna sa mga anak ni Israel, ikaw po ay siya pa ring Diyos sa gabing ito, na may taglay ng siya ring kapangyarihan at siya ring mga pagpapamalas.
Nagbangon ka mula sa patay, at ito mismo ang katibayan na ikaw ay nagbangon mula sa patay. Ngayon, Panginoong Diyos, ikaw po'y magpangyari lamang ng dakilang gawa sa mga puso ng mga tao. Patawarin ang bawat kasalanan at pagalingin ang bawat karamdaman. Iyo pong tugunin ang kanilang pananalangin, Panginoon. At ngayon, iyong dinggin ang panalangin ng iyong lingkod. Hinahatulan ko ngayon ang bawat sakit, bawat demonyo, bawat kapangyarihan ng dyablo, at sinasabi mismo sa dyablo, lumayas ka mula sa mga taong ito. Lumabas ka mula sa kanila sa pangalan ni Jesus Kristo na anak ng Diyos. Lisanin mo ang mga taong ito. Ang mga kamay nila'y nakapatong sa isa't isa. Sila'y mga lingkod ng Diyos. Lumabas ka, Satanas. Inuutosan kita sa pangalan ni Jesus. Lumabas ka at ikaw ay mawaksi sa labas doon sa kadiliman at huwag na silang gambalain pa. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Ilan sa inyong nananampalataya na pinagaling na kayo ng Diyos ngayon? Tumindig kayo, pilay man kayo, tumayo pa rin. Hayan nga, hindi ba't sinasabi ko sa inyo, makikita niyo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kung may mga pilay rito na di makalakad, lumakad po kayo ng parot-parito sa pasilyo. Kung meron man dito na bingi sa isang tenga, ilagay niyo inyong dariri sa gumagana niyong tenga at makinig kayo doon sa isa na di gumagana. Sa mga lipos ng dalamhati na di makapagtaas ng kamay, itaas niyo lang po. Si Kristo, haya't tingnan. Tingnan niyo mga kamay na nagsisipagtaas, na mga kamay ng mga lipos ng dalamhati. Amen! Sinasabi ko na siya'y narito. Sige, kapatid na Gertie. Christ Jesus lives today. He walks with me and he talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know. Ulitin ng lahat na po. This great audience say, Hallelujah. Sigit ang lahat ng mga narito ay magsabi ng Hallelujah! Nabubuhay ang Panginoon! Nabubuhay ang Panginoon! Purihin ang kanyang pangalan! Purihin ang kanyang pangalan! Hallelujah! Hallelujah! Iwagayway natin ang ating mga kamay sa Kanya. He walks with me and talks with me along like narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Ilan po ang gustong-gusto ang lumang awitin na yan magsabi ng Amen? Makipagkamay sa katabi nyo. Sabihin, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sige, my faith looks up to thee. O kamang
Iyupo na natin ang ating mga ulo ngayon ng mayroong pagpipitagan sa presensya ng walang papantay sa kalakasan at Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ipagkaloob nawa ng Panginoong Diyos ang kanyang pagpapala sa bawat isa. Naway pagpalain kayo ng Panginoon bawat isa ng sagana. Ipagkaloob sa inyo ang pinakamainam. Naway ang biyaya niya ay maglumagak sa inyo sa bawat isa na nakataas ang kamay para sa kanilang kagalingan. Huwag niyo itong di tatanggapin. Marami ang naligtas, marami ang tumanggap kay Kristo. Si Kristo na inihahayag ang mga lihim ng puso. Inaanyayahan namin kayo na bumalik lang, mga bagong dumalo rito sa aming tabernakulo, sa aming pagsamba. Umawit ako ng konti kanina nang sa gayon, ang pahid na yun ay lumubay muna sa akin pansumandali. Nang sa gayon, makapagsalita ako sa inyo. Ikinagagalak ko na naparito kayo. Talagang napakamalwalhating araw ito na makasama kayo. Pagpalain kayo ng Diyos. Sa mga taga rito sa tabernakulo, sa susunod na linggo ng gabi ang komunyon, pag-uugasan ng paa. Sa mga tao sa taga rito lang sa malapit, dumaan lang po kayo at makapagkita sa amin. Ipanalangin niyo po kami hanggang sa makita-kita tayo uli. Iyuko na po natin ang ating mga ulo ngayon. Ihilingin natin sa pastor na pumarito para paunlakan na tayong umalis o magsalita ng anuman na nais niya.